kayong mga NPA, ayaw ninyong mamatay, at kung mamatay kayo, marami maring daldal. Kung ayaw ninyong matarget ng military, pati pulis, bitawan ninyo yung baril ninyo. At wala na tayong pag-usapan. Then we can proceed with, doon sa Mindanao, malawak ang lupa. Alam mo, may mga gustong pumasok doon, mga canned fruits, pinya, galing yan doon saging, galing doon yan. Hindi na sila makapasok kasi pag-umpisa pa lang sa road clearing lang, sinusunog na yung, kasi hindi magbayad yung, at pinapatay kung ayaw talaga. Yun lang naman paggulo ng atin. Kriminal. Kayong mga karnaper, pati kayong mga pulis na nandyan. Kaya lang, ang panahon ko dumating na yan. Pero kung ako sabi ng Diyos, sige, gawin mo kung anong gusto mo, ubos. Ang problema, bakit kalahati nito dito ngayon, durugista. So ito na lang naiwan. Ito lahat. Iyan ang maganda. Nagpapasalamat na patay na, nagpapasalamat pa rin. Nandoon nga banda ang kampo mo Hoy! Yung tilaok mo. Ano ba tilaok sa Tagalog? Tilaok rin? So, yun ang gusto ko lang ilabas lahat. Alam mo, pumunta man ako dito. During the presidential debates, you heard me. No, during the campaign, I was here. For those who attended at Buhay Pa, after 5 years, nearing 6 years, narinig ba ninyo? Sabi, ang pangako ko, kasi alam ko talaga, walang presidente. Mayor ako 23 years sa Davao. Mag-apalis na lang ako, maging congressman na lang ako, babalik na naman ako pagka mayor. Almost 8 elections, wala naman akong talo sa awa ng Diyos, hanggang presidente. Ang anong kapital ko? Ang kapital ko yung prinsipyo ko. Na takutin mo ako, kulungin mo ako. Pag-usap tayo niyan after. Sabi ko, ako na ang bahala sa sarili ko. At least na ibigay ko. Ano pinangako ko? Law and order. Kasi dito, saksak doon, saksak dito, nakaw dito, nakaw doon, kidnap dito, kidnap doon. Ganon rin sa Davao, nung paakyat ako mayor. Ganon. Sabi ko sa kanila, law and order, drugs, nakafocus, then yung infrastructure, kung ano lang ang pera nandyan, at yung kabuhayan. I promised you free education yung tertiary. Nandyan na, dineliver ko na. I promise you health care. Nandyan na yung health care. Pag wala kang pera sa ospital, may table dyan, hindi ka na mamasahe. Ay sabi ko, dyan na mismo. Basta sa Davao, dyan sa Davao nag-umpisa yan. Kasi kung magpunta ka pa sa health office kung saan-saan sa barangay, ang line, kaya nga hindi makabayad, putang ina, tapos paparusahan mo pa. Diyan na yung table sa ospital, may table dyan, maglagay ka ng mesa. O ayan, tapos i-check nila, pirmahan nila yung voucher. Kunin mo, yun ang ibayad mo. Utang ng gobyerno yun. Nandyan na yan. Dineliver ko na. Infrastructure, kayo na lang ang, I leave it to you to judge. Whether, yun lang ang mga pinako ko.
Pangako ko, brother. Pinako, iba yun. Sabi ko, pasensya na kayo sa Tagalog ko. Yun. Now, nasabi ko na, yun lang man ang dapat kong sagutin. Actually, those are the only issues that ginawa ko yan para sa taong bayan, para sa Pilipino. Ngayon, sana sa likod, doon, ito galing sa impyerno na to. Aywan ko kung bakit bumalik sa lupa, pero siguro may purpose ang Diyos na bumalik sa dito para tulungan ang kapwa-tao. He may not really be popular. Yan sana yun. Mga kababayan. Lalim ng boses. Kala mo na sa kuweba ka ng impyerno. Pero mahusay. At least yung social issues. Yung issues na mapalagay sa sama ang bayan natin. Yun ang ina-articulate niya. And for that, malaki akong respeto sa kanya. Hindi naman niya pupunta na gaya ng iba, naghumingi. On his own, talagang kaya niya. Galing sa impyerno at nabuhay na ngayon, si Ray Langit. Ray, matanong kita, anong sitwasyon doon sa langit? Kasi hindi rin ako believe Ewan ko lang. Kausapin ko ba sa Diyos? Sabihin ko sa itong isang apostolis mo, yung nagbabantay sa gate, bakit may manok yung buang na yan? May sabong ba doon sa langit? Nandiyan sa tabi niya. Kaya sabi ko, sa bagay, karamihan dito sa atin, siguro kung talagang padaanin mo sa gusto, mabutit na lang may 10 dito na talagang mapunta sa langit. Lahat kayo dito, marami kayong kasalanan. Kung anong pinagawa ninyo sa buhay ninyo. Impyerno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot, sinasabi ko, kung mapunta tayo sa impyerno, marami tayo. At maraming magagandang, saan na pala nakapunta yung magaganda? Kala mo punta yan sa langit? Yung magaganda nandoon sa impyerno rin. Kaya ako, pag ako ang namatay, totoo, at magkasabay tayo sa gano'n, mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Ang gawin ko sa harap ninyo, sampalin ko yung putang inang Satanas na yan at putulin ko yung, niya? Yung ikog, yung buntot niya. Gawain natin balbakuwa. Sabayan natin ng inom doon. Wala yan. Huwag kayo matakot niya kay Satanas. Ano bang tayo, patakutin ng Satanas? Nakaputan. Di bale, malapit na tayo mag-take over. Kaya kung may eleksyon lang, panalo talaga tayo doon. Ang sunod, binigay ko kopya. Nasa una, itong taong ito, hindi ninyo kilala talaga, pero matagal ko nang kilala ito. Alam mo, yung pananalita niya, Tagalog nga, pero kagaya nito ni Ray Langit, bumubuka sila ng, pati yung administrasyon ko. Tama man. Wala man ako dyan, you criticize me for my failures of what? Official, ano? Wala akong ano dyan. Totoo yan. At nagsasabi ako, tama kayo. Ito yan sila nagkikriticize. Kaya
mahirap magkuha ng tao na hindi ka believe. You have to respect yung believe ka sa tao. You have to respect the man. Ito siya, madalas, he's a Muslim convert, balik Islam ito. At sa lahat ng pananalita niya, puro tao, 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 kapakanan tao, tao, tao. So, sabi ko minsan, tumakbo ka ng senador, manalo ka. Stick lang, wag na lang pagka-artista mo. Yan, prinsipyo mo na yan. Yan ang i-dictate mo sa tao. Na yan ang gusto mong gawin. Pagsalita naman sa Ruben Padilla. May nag-oath rin sa nagpataas ng kamay sa akin kagabi. Nandoon ito si Ruben Padilla rin. Yun, Tisoy rin. Kung nandito patawagin ko, bigay ko dyan sa yung malaki. Ito, as anybody would tell you, magtanong ka lang, may ano ito siya may gusto lang talagang ayaw tumanda. Pero ang utak, talagang bata. Mahusay talaga. Believe ako, abogado ako. Hindi ako nagsinungaling. It is not easy to admit when you are compared with somebody more learned than you, more good. Ito, mautak talaga na abogado. Kaya ako kinuha presidential legal advisor. It's pronounced legal. Kasi marunong magsulat, magsalita. Medyo sa baba sa isa. Pero kung pagbigyan ninyo, marami naman dyan na sa Senado na walang kwenta talaga. Isa dyan, gusto ninyong palitan, Gordon. Huwag kayong bumoto dyan, sabihin ko sa inyo. Yan ang may kaso. Yung sa Subic, naghiram sila ng pera sa gobyerno, 186. Ang pinasok niya sa opisina, 100 million. Yung 86 kinuha niya. Binulsa niya. Nung tinawagan siya ng COA to explain, an explanation hindi tanggap. Disallowance. Disallowance, tayong taga-gobyerno is pag disallow, delikado ka na kasi bayaran mo. Kung hindi mo bayaran, kulong ka. Because COA says disallowance. It is a more civil term. Pero pag dating mo sa ombudsman, disallowance is malversation. Yang putang inang gordo na yan, parang penguin. Saka magsalita, hindi mo na kailangan yung ihi galing langit. Tapatan mo lang yan si Gordon dyan, maliligo ka na ng laway ng putang ina. Hindi, totoo yan. Basket tanungin ninyo yung mga sa opisina ninyo. Yung taga-gobyerno, yung mga auditor. Tanungin ninyo. Umabot siya sa Supreme Court, talo siya. Sabi ng korte, final and executory, ibalik mo ang pera. Wala kang may ibalik, ginastos ng buwang. Kita mo ka walang hiya. Yung panel ng mga sakya ng Red Cross, nilagay niya yung muka niya. Akala mo naman gwapo. Kayong sino dito taga Davao? Ni minsan wala kayong nakita na sabi, this is my project. Ni minsan wala kayong nakita ng mukha ko. Pati kay Inday, sinabi ko, wag yan kasi pangit. Ni minsan wala akong sinabi na this is a project.
Hindi mo, pera yan, pera ng tao yan.